Idudulog ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III sa Korte Suprema ang anyay questionabling 450 billion peso program fund na nakapaloob sa 2024 national budget. This is the third year in a row na parang naabuso na yung unprogrammed appropriations. For 2022, nagdagdag ang Congress ng 100 billion, more than the President's proposal. Ang nangyari dito sa 450 billion na over and above the President's requested amount, ano na ito? Congress na to. It's now Congress, this is now originating from Congress. So, parliamentary system po yan, hindi na po yan presidential system. And it should be the president, kasi presidential form of government tayo eh. The president must be the one requesting or initiating the budget process. But then for 2024, 450 billion. If we do not stop this practice, abusuhin na po talaga. Aabusuhin yung practice, ang masama, unconstitutional pa yung practice na yun. So it must be nipped in the bud. Una nang sinabi ni Pimentel na ang 2024 budget ay mas malaki sa inaprobahang 5.768 trillion pesos. Sa ngayon ay patuloy na tinitimbang kasama ang iba pang mga abogado kung ang unprogrammed funds lamang ang kanilang ipadedeklara sa korte bilang unconstitutional o ang kabuuang General Appropriations Act para sa taong 2024. Idudulog ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III sa Korte Suprema ang anyay questionabling 450 billion peso program fund na nakapaloob sa 2024 national budget. Ayon sa batikang senador at bar top-notcher, target ng kanilang kampo na maghain ng petisyon sa nasabing korte ngayong linggo. Una nang sinabi ni Pimentel na ang 2024 budget ay mas malaki sa inaprobahang 5.768 trillion pesos. This is the third year in a row na parang naabuso na yung unprogrammed appropriations. For 2022, nagdagdag ang Congress ng 100 billion, more than the President's proposal. For 2023, mga close to 300 billion yata rin ang nadagdag, to 290 billion, parang ganyan. Then for 2024, 450 billion. If we do not stop this practice, abusuhin na po talaga. Abusuhin yung practice, ang masama, unconstitutional pa yung practice na yun. So it must be nipped in the bud. Sa ngayon ay patuloy na tinitimbang kasama ang iba pang mga abogado kung ang unprogrammed funds lamang ang kanilang ipadedeklara sa korte bilang unconstitutional o ang kabuuang General Appropriations Act para sa taong 2024. And it should be the president, kasi presidential form of government tayo eh. The president must be the one requesting or initiating the budget process. Ang nangyari dito sa 450 billion na over and above the President's requested amount, ano na ito? Congress na to. It's now Congress, this is now originating from Congress. So, parliamentary system po yan, hindi na po yan presidential system. Dagdag rin ng senador na nakakuha siya ng suporta mula sa Kamara sa pagkwestiyon sa nasabing pondo. Inaasahan rin aniya na pipirma sa nasabing petisyon ang nasabing mambabatas mula sa Kamara na hindi muna niya pinangalanan.